una sa lahat. Impeachment now is an impossible dream. It's very disappointing. I have read some of the comments of the legal luminaries. Ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Yan ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. Ito na mga bumabanderong balita. Ismayado si Soto. Panak ni Senate President Tito Soto, Mark, finish na lang kaysa baguhin ng Korte sa probisyon ng saligang batas kaugnay sa impeachment. Celebrate responsibly. VP Sara nagpasalamat sa desisyon ng Korte Suprema pero naghahanda na rin sa posibleng isang pangbagong impeachment complaint. Hindi pwedeng puro papogi. Babala ni Pangulong Marcos sa mga opisyal ng pamahalaan. Huwag mameke ng mga dokumento para lang magpapogi. Senator Robin Padilla, hindi raw deserve ng taong bayan ayon sa misis niyang si Mariel Padilla. Mainit na yung pinag-uusapan ng desisyon ng Korte Suprema na tuluyang pawalabis ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Isa sa mga dismayado sa desisyon, si Senate President Tito Soto. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, bakit dismayado si SP Soto sa desisyon ng Korte Suprema? Gigi, pinahirap daw kasi at binago ang proseso ng impeachment base sa naging desisyon ng Korte Suprema. Kaya naman ang sinasabi ni Senate President Tito Soto, quote ha, tila ba naging impossible dream na raw yung impeachment process dito sa loob ng ating bansa. Kung pagbabasehan kasi itong final decision, itong recent decision ng Korte Suprema sa impeachment complaint na laban kay VP Sara Duterte, nagdagdag sila ng tila ba mga kondisyones para masabi na constitutional ang isang impeachment complaint. At dahil nga nagdagdag sila, ang pananaw dyan ni Senate President Soto, tila ba na bago yung ilang probisyon ng saligang batas na tumutukoy sa impeachment process. At yan yung pinalaga ng leader ng Senado. Tahasang sinabi ni Senate President Soto na walang kapangyarihan at walang otoridad yung mga maestrado na baguhin anumang probisyon sa loob ng saligang batas kahit pa yan yung parang effect lang nung kanilang desisyon dito sa impeachment process. Ang tanging may kapangyarihan na mag-amyenda ng konstitusyon ay ang mga miyembro ng Kongreso. Kaya ang sinasabi ni Senate President Soto, kung ganyan lang ang nangyayari, ituloy na lang talaga yung pag-amyenda ng konstitusyon. Kaya kung dati ayaw daw niya yung charter change, ngayon bukas na raw siya na suportahan yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Impeachment now is an impossible dream. It's very disappointing. I have read some of the comments of the legal luminaries. Talagang, wow, ibang klase to. Talagang ayaw, in other words, ako, bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Yan ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. What we can do is meet with them. I mean, Congress, House of Representatives. Ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. I will not push, I will support. At may specifically yung hindi nagustuhan ni Senator Soto? Kasi ang sinasabi niya, tsa-tsa, parang tatalo na agad doon. Pero di ba sa isang banda, kung ayaw nung top level ng mga politiko dito sa isang nakaupo, madali nilang pa-impeach kasi magkasama-sama lang sila eh. So, ang takbuhan naman, Supreme Court. Di ba parang ano ba talaga yung gusto nila mangyari? Ano yung specifically hindi niya nagustuhan dito? Medyo marami-rami, Jiggy ha. Bagamat aminado, Senate President Soto, hindi niya pa nababasa yung buong desisyon ng Korte Suprema. Snippets of it lang. Pero for example, bigyan kita ng halimbawa, Jiggy ha, isa sa mga inaayawan ni Senate President Tito Soto, yung sinabi doon sa desisyon na dapat sa draft impeachment complaint pa lang na ihahain sa Kamara, meron ng kalakip na mga ebidensya. At yung mga ebidensya na yan, Jiggy, dapat daw sapat para sabihing may basihan yung impeachment complaint. So pangalawa,
Pangalawa, pangatlo, dapat daw mapamudmod yung mga ebidensya, dokumento at impeachment complaint na yan sa lahat ng miyembro ng Kamara bago pa sila magbotohan. So dyan pa lang, sinasabi na ni Senate President Soto, hindi ba sobrang hirap nang iusad ng impeachment complaint dahil dyan sa mga dagdag na mga requirements o requisitos na yan. Kaya hindi raw niya maiwasan isipin na baka may ibang agenda yung mga maestrado kung bakit ganito yung gawi nung kanilang desisyon kaugnay sa impeachment process. Tatandaan natin, kabilang sa mga pwedeng ma-impeach ay mga maestrado. Baka daw makinabang, may tanong sa kanya, pwede bang makinabang yung mga maestrado sa mas mahirap na impeachment process para mas mahirap din silang ipa-impeach? Narito ang pahayag ng Senate President Tito Soto. Mahirap magbintang pero that's a possibility. Suporta ako doon ako sa sinasabing impeachment should not be abused. Suportado ako doon. Pero hindi. Power should not be abused. My thinking would be they have a different agenda. It's not a different thinking or what. Ibang tumbok nila, iba ang focus nila. Siguro. Kaya ganun ang nangyari. Or hindi nila pinansin yun. Or hindi nila gawa. May anong pananaw ng ibang mga senador tungkol sa usaping ito? Para kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, dapat igalang. Itong naging desisyon ng Korte Suprema, agree man sila o hindi, dapat irespeto. Ano man yung huling, kumbaga, last say ng SC dito. Sinasabi nga ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, hindi sila tinawag na gods of Padre Faura for nothing. Para naman kay Senator Amy Marcos, na alam naman natin, kaalyado ni VP Sara Duterte, sinasabi niya, tagumpay ng rule of law itong recent SC decision na ito. Patunay lang daw, gaano man makapangyarihan ang nasa likod ng impeachment complaint laban kay VP Sara ay hindi sila above sa Constitution. At bagamat wala na nga daw shortcut sa pagpa-file ng impeachment complaint, nasisiguro din daw ng senadora na by February 6, merong magpa-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara dahil yan yung pagtatapos ng one-year bar rule. So yan muna ang latest, Chigi. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Nababahala naman ng ilang kongresista sa desisyon ng Korte Suprema. Git pa nila, hindi ibig sabihin absuelto na si VP Sara. Live mula sa Batasang Pambansa nangunguna sa balita, si Marian Enriquez. Marian, bakit nababahala ang ilang congressman sa desisyon ng SC? Jiggy, para kay House Deputy Minority Leader Leila De Lima, dinaan lang sa teknikalidad ang desisyon ng Korte Suprema. Aniya tila isinawalang bahala ng Korte ang kapangyarihan ng Kamara sa ilalim ng konstitusyon. May mga idinagdag din daw na patakaran ang mga mahistrado na wala naman sa saligang batas. Ganito rin yung sentimiento ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Giit niya, malinaw sa konstitusyon na ang impeachment ay isang political mechanism para nga papanagutin yung mga opisyal na nang-aabuso sa kanilang kapangyarihan. Kitang-kita raw sa desisyon yung panghihimasok dito ng Korte Suprema. Pakinggan po natin itong pahayag ng dalawang kongresista. This sets a very dangerous precedent that weakens separation of powers by transforming impeachment from a political safeguard into a judicially managed process contrary to the design and spirit of the Constitution. Impeachment is a political process, no? And as such, dapat sana nandun siya doon sa realm ng House of Representatives at ng Senado. Nagiging relief at nagiging parang escape route yung ganitong mekanismo na nangyayari ng mga naabuso sa kapangyarihan. At Marian, ano raw posibleng epekto sa Kamara ng SC decision na ito? Jiggy, isa nga doon sa mga ipinupunto ng mga kongresista ay yung nabago raw na definition ng session days. Base kasi sa House rules na nakagawian na noon pa, ang isang session day po ay mula sa pagbubukas nito hanggang sa pag-adjourn ng proceedings ng presiding speaker. Ibig sabihin po, kung nag-umpisa yung sesyon pero sinuspindi ito at tumawid sa ibang araw, hindi pa maituturing na adjourned o tapos na ang sesyon. Pero sa desisyon ng Korte Suprema, ang interpretasyon ng mga
mahistrado, ang isang session day ay katumbas ng isang calendar day. Ayon naman kay House Justice Committee Vice Chairperson at Assistant Majority Leader Bel Zamora, pag-uusapan nila kung ano yung gagawin sa rules on impeachment para tiyaking hindi ito sasalungat sa desisyon ng Korte Suprema. Git pa niya, hindi nangangahulugang absuelto na si VP Sara sa mga aligasyon laban sa kanya. Narito ang pahayag ni Congresswoman Bel Zamora. The resolution of the Supreme Court did not absolve the Vice President of any wrongdoing. So wag po natin isipin na walang sala o walang ginawang masama ang ating Vice President. At anong update do sa mga panibagong impeachment complaint na sinampa laban kay VP Sara? O ihahain pa lang? Jiggy, ayon nga mismo kay VP Sara, naghahanda na yung kanyang legal team sa mga panibagong impeachment complaint. Nauna na ngang sinabi ng Makabayan Block na maghahain sila ng bagong reklamo oras na maglapse yung one-year bar rule sa February 6. Gayunpaman, ikinatuwa ng bise yung desisyon ng SC. Pakinggan natin itong mensahe niya sa kanyang mga taga-suporta. Hinay-hinay lang sa celebration. Don't drink and drive, mga kapabayan. Mag-celebrate kayo, pero celebrate responsibly. At Marian, may epekto kaya itong SC decision sa impeachment complaint naman laban kay PBBM? Wala naman Jiggy. Magkaiba kasi itong mode na dinesisyonan nga ng SC dito sa tinatahak na ruta ngayon ng impeachment complaints laban kay PBBM. Matatandaan po na fast track mode o yung 1/3 ng mga kongresista yung nagsampa ng impeachment laban kay VP Sara. Ngayon, yung unang mode po na mahaba-habang ruta yung ginawa kay PBBM kung saan nga mga private citizen yung naghain ng reklamo. Dadaan pa ito sa Committee on Justice at doon gugulong ang pagdinig bago nga pagbotohan sa plenaryo at dalhin kung sakali sa Senado. Sa Lunes, February 2 na nga mag-uumpisa yung deliberasyon sa pagtalakay ng impeachment complaints laban kay PBBM. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Hati naman ang opinyon ng ilang eksperto sa batas tungkol sa desisyon ng Korte Suprema. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Edling Gaubok. Anong sinasabi ng mga legal experts? Sinasabi ba nila, tingin nila ay nagmalabis ang Korte Suprema? Well, Jiggy, siyempre depende yan kung sinong iyong tatanungin. Dito naman sa Pilipinas, minsan mas marami pang opinion kaysa sa mga abogado. Gayunpaman, importante rin kasing pakinggan yung mga sinasabi ng mga taong mismong bumalangkas dun sa 1987 Constitution. For example, we already talked to 1987 Con Delegate Rene Sarmiento and as well retired Justice Adolfo Ascuna, also a 1987 Constitutional Convention delegate. At in the case of Sarmiento, for example, sinasabi ni Sarmiento na pinahina ng desisyon ng Korte Suprema itong impeachment process. In fact, ito pagkakasabi niya, the decision emasculated a constitutional weapon of exacting accountability from public officials. In other words, pinahina at tinanggalan ng lakas ng desisyon na ito ang proseso ng impeachment para panagutin ang mga di umano'y tiwaling opisyal. Meron pa sa mga ibang binanggit na medyo mabigat. For example, sabi niya, this is judicial intervention and as well, this is also judicial amendment of the Constitution. Particular, for example, yung mga patakaran na nilatag doon sa decision kapon kung saan hindi lamang yung active action, ibig sabihin yung paggawa ng Kongreso ang maaaring mag-initiate ng impeachment. In this particular case, yung referring to the Justice Committee, for the longest time, that was kasi the trigger for the initiation of an impeachment complaint. Ngayon, with this new decision, inaction on any endorsed and verified complaint within the 10 session days will also trigger the initiation. Sunod pa dyan yung problema yung question ng due process. Yung pinag-usapan natin kanina with the other reporters na ang reklamo ng mga, for example, those who are handling the impeachment complaints, now kailangan na ng tinatawag na sufficient evidence to prove
the charges for them to move forward. Doon pa lang yan sa impeachment process, doon sa mababang kapulungan. So, bagamat sinasabi yan ni Atty. Sarmiento, ginigit pa rin niya na hindi siya sang-ayon, pero siya pa rin ay nagre-respeto doon sa desisyon ng Korte Suprema. Ito po ang pahayag ni Atty. Sarmiento. May tinatawag na judicial overreach, pagmamalabis ang ating Korte Suprema amounting to judicial interventionism. Yes. Okay naman, judicial intrusion. We have to yield to the ruling of the highest tribunal. The House has to craft new rules to conform with this new rules set forth by the Supreme Court. But I trust the House to be more creative this time, how to adjust to the new realities. At Bok, para doon sa mga pabor dito sa desisyon ng Korte Suprema, yung mga legal expert, ano ang kanilang sinasabi? In the case of Attorney Israelito Torion, nakausap siya ng sa totoo lang na programa sa 1PH kagabi. Ang sinabi niya, wala naman daw bagong mga inilatag na requisitos itong desisyon ng Korte Suprema. In fact, ang sabi niya, bahagi naman talaga ito from the very start ng mga patakaran ng Kongreso. Nililinaw lamang daw ng Korte Suprema kung ano ang maari at hindi maari base doon sa mga inilatag ng konstitusyon at ng House Rules on Impeachment. So as far as Attorney Torion is concerned, this is not necessarily anything new. But then again, keep in mind that si Attorney Torion is also one of the petitioners doon sa kaso na nagka-question doon sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ito po ang pahayag mula kay Attorney Torion. May punto din ang Korte Suprema dito, hindi ito additional process. It is already a process stated in the House rules mismo. Kasi kinakailangan na i-verify pa rin ng Committee on Justice kung verified nga, kung nabigyan ba talaga ng lahat ng members ng House of Representatives ng kopya ng complaint. At Bok, yung nabanggit mo kanina na dun sa sinabi nga ng Korte Suprema na dapat ay dun pala sa impeachment ay may sufficient evidence na halimbawa, medyo lumihis ng konti itong Kamara. Naging creative sila, diniskartehan nila, hindi nila sinunod ang desisyon ng Korte Suprema. Ano ang pwede mangyari naman dito sa Kongreso? Okay, well, Jiggy, that's an interesting question kasi from the very start, magmula pa noong July hanggang dun sa desisyon ng Korte Suprema kahapon, inuulit-ulit ng Korte Suprema that the House of Representatives has the sole jurisdiction to promulgate the rules on the impeachment process. Of course, subject to the conditions set by the 1987 Constitution. So mula sa po sabi ng Korte Suprema, bahala ang Kongreso sa paglalatag ng mga patakaran ng impeachment. Basta lamang ito'y humahanay doon sa konstitusyon. So, ang problema natin, I suppose ang problema nila, you might say, is dun sa conflict, dun sa interpretasyon. Kasi malinaw na malinaw ang conflict ng interpretasyon dun sa tinatawag na session days. Ano ibig sabihin ng session days? Kasi sa Constitution, 10 session days para ang reklamo ay ilagay sa order of business at 3 session days para ang reklamo ay i-refer sa Justice Committee. Anong definition ng session day? Ang definisyon ng Korte Suprema ng session day, at ito ay nakalatag doon sa decision kahapon, ay ang isang calendar day kung saan may sesyon ang Kongreso. For example, kung may sesyon ang Kongreso ng Monday, Tuesday, Wednesday, 3 session days na yan. Yan ang bilang ng Korte Suprema. Pero ang problema dyan kasi sa matagal na panahon din, iba ang definisyon ng Kongreso ng session days. Ang simula ng session day ay ang pagko-call to order ng Kongreso at ang pagtatapos ng session day ay ang pag-a-adjourn. So may mga pagkakataon na ilang araw hindi nag-a-adjourn, nagsususpend lang ng sessions. So hindi siya binibilang na separate session days ng Kongreso. In this particular case, for example, ang sabi ni retired Justice Adolfo Ascuna, na also a 1987 Constitutional Convention delegate, dapat masunod ang definisyon ng Kongreso because the Constitution explicitly gives Congress the prerogative to determine the rules of procedure in impeachment processes. In other words, pating definition ng session days, dapat daw nasunod yung Kongreso. Anyway, kung hindi magkasundo yung dalawa, baka magkaroon ng problema o crisis
with the Constitution. Ito po ang pahayag ni Justice Kuna. Under the Constitution has a continuing power to frame and adopt rules to implement the impeachment provisions of the Constitution. So, supposing Congress now will adopt a new rule, but it will not follow the new definition of the Supreme Court. So, magkakabanggaan ngayon ang Congress at Supreme Court on the definition of 10 session days. So, Jiggy, yan ang latest mula sa TV5 Newsroom. Jiggy. Maraming salamat, Bok. Ed Linggao, live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Palasyo bumuelta sa sumbong ni Zaldico sa Korte Suprema na biktima siya ng paghihiganti. At mga nagpakalat ng pekeng medical record ni PBBM, tinutunto na ng PNP. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Tinuldukan na ng Malacanang mga usap-usapang magkakaroon ng balasahan sa gabinete. Live mula sa TV5 Media Center, namumuna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, bakit nililinaw ng palasyo na wala na talagang rigodon? Matatandaan kasi natin, Jiggy, na kaliwat kanan na rin yung mga lumalabas na balita na magkakaroon ng cabinet revamp. Nariyan na nga yung naunong sinabi na baka mapalitan daw sina Secretary Frasco, sina Secretary Angara, sina Secretary Herbosa, na hanggang ngayon naman ay hindi nangyayari. Tapos, meron pang ilang mga komento yung ibang senador, partikular itong si Senador Marcoleta, saying na puro mga in-acting capacity yung mga hepe ng iba't ibang departamento ng executive. So, kanina, nilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nakausap niya nga si Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito at sinabi daw ni PBBM na walang rigodon ng mga gabinete sa ngayon. Gayunman, sinabi rin ni Yuse Castro yung kaso ni DNR Secretary Rafael Lotilla na kailangan nilang pag-aralan yung records dahil baka babayain nakatatlong beses na itong na-bypass. Pakinggan natin yung sinabi ni Yuse Castro. Natanong po natin ang Pangulo kanina. Wala na pong rigodon. At ang mga pangalan po ay isusumite sa Commission on Appointments as soon as possible. At Maricel, sa ibang usapin, pinulong daw ni PBBM ang kanyang economic team. Anong napag-usapan dyan kanina? Tama, Jiggy, kaninang umaga yan nangyari sa Malacanang. Hinarap ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang mga economic team. Nagbigay siya ng iba't ibang mga direktiba. Kabilang na nga dyan yung pagpapabilis ng pagpapatupad ng infrastructure projects, partikular daw yung paggawa ng mga classrooms. Bukod dyan, ipinag-utos din ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa kanyang mga gabinete to make sure na magre-report sa kanya every 2 weeks para malaan kung ano nga yung progreso na nangyayari doon sa mga pinapatupad na proyekto. Pero may babala dyan ang Pangulo. Make sure na yung ipapadala daw na report sa kanya, ilalatag na report sa kanya ay tama. Walang mali. Ayaw niya nung mga ginagawa daw na report na pinapapogi para lang makita na kunwari ay may progreso. Ayaw niya yan. So ang babala niya doon sa kanyang mga gabinete, make sure na accurate yung mga report na nakakarating sa kanya. Otherwise, meron din naman daw itong karampatan na parusa. Depende kung ano yung makikita nila, kung merong negligence na ginawa yung isang opisyal ng gobyerno. Aside from that, napag-usapan din doon sa meeting niya with the economic team kung ano-ano pa yung mga strategies na kailangan daw gawin para ma-improve yung ekonomiya ng Pilipinas. Jiggy. Ng Malacanang sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni VP Sara. Ang sabi ni Yuse Castro dyan, Jiggy, iginagalang ng Pangulo yung naging desisyon ng Korte Suprema. Yamang alam naman natin at sila talaga yung pinakang supreme at last na arbiter pagdating dito sa mga usapin na kagaya nito. Gayunman, binigyang diin din ni Yuse Castro na ito namang desisyon ng Korte Suprema ay hindi naman pag-absuelto sa kahit na sinong individual. So nangangahulugan na nananatili pa rin daw yung posisyon ng pamahalaan na dapat ay managot kung sino man yung mga individual na dapat managot kung meron mang usapin tungkol sa korupsyon at mga hindi maipaliwanang paggastos.
Jiggy? At kaugnay nung petisyon naman ni Zaldico sa Korte Suprema na sinabi niya na political vendetta yung ginagawa sa kanya, ano ang masasabi dito ng Malacanang? Simple lang ang sagot dyan ng Malacanang, Jiggy. Umuwi muna siya dito sa Pilipinas. Yan yung simpleng tugon ni Jose Castro nang tanungin natin kung ano nga ba yung reaksyon nila dito sa petisyon na inihain ni dating Congressman Zaldico before the Supreme Court kung saan ay sinabi nga niya na mukhang political vendetta at mga unproven conspiracy yung ginawang batayan. Kaya siya kino-question ngayon tungkol nga dito sa mga anomalies. Pero iginiit din kasi ng Malacanang, Jiggy, na hindi dapat baliwalain yung higit kumulang 300 million pesos na naisauling pondo sa pamahalaan mula doon sa iba't ibang mga inakusahan na involved dito sa anomaly. Sabi ni Jose Castro, tandaan daw sa kasaysayan ng Pilipinas, wala naman daw na naakusahan na kusang nagsauli ng mga nanakaw sa gobyerno. Ngayon lamang daw ito nangyari. Pakinggan natin yung bahagi ng sinabi ni Jose Castro. Wala sa history ng Pilipinas na ang mga nagkaroon ng kickback ay voluntaryong nagsoli ng milyones na kanilang nanakaw. So maganda po ito at ini-encourage pa po ng gobyernong ito na lahat ng nais na magbalik ng kanilang mga kickbacks, ibalik nyo na po. Ito ay para po sa bayan. Jiggy? Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Tinutunto na ng PNP ang mga nagpakalat ng pekeng medical record ni Pangulong Bongbong Marcos. Inatasan PNP Chief Jose Melencio Nartates ang anti-cybercrime group para mapanagot ang mga nasa likod nito. Panawagan ni Nartates sa publiko maging responsable sa paggamit ng social media. Inimbestigahan na rin ng NBI ang insidente. Nakasad sa pekeng medical record na malala man ang kondisyon ni PBBM pero pinabulaanan niya ng palasyo at ng mismong Pangulo. Bakit nga ba papalitan si Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations? Pinaliwanag yan ni Senate President Tito Soto. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si mobile journalist Mermon Reyes. Mermon, bakit nga ba talaga pinalitan si Senator Amy sa komite? Gigi, paglilinaw ni Senate President Tito Soto, wala itong kinalaman sa hindi pagpirma ni Senator Amy Marcos sa resolusyon laban sa Chinese Embassy. At kung babalikan natin, Gigi, ito kasi yung Senate Resolution number 256 na nilagdaan ng 15 senador para kondinahin ang pambabatikos ng Chinese Embassy sa ilang opisyal ng ating gobyerno. Ang paliwanag ni SP Soto, isang major committee kasi ang Committee on Foreign Relations kaya dapat miyembro ng mayorya ang mamumuno nito. Inasahan daw nilang lilipat Senator Amy sa mayorya pero hindi naman daw ito natuloy. Pakinggan natin ang pahayag ni Senate President Soto. Mayroong mga importanteng mga treaties at saka agreements na nakapending doon na malaki ang concern ng mga members of majority. So we discussed it and we decided that we should give it to a member of the majority. Nung una kami nag-uusap-usap pa lang nung September, hindi lang namin ginalaw muna kay Senator Marcos thinking that she might opt to jive with the majority. Gigi, si Senador Erwin Tulfo ang papalit bilang chair ng komite at posibleng sa Lunes, formal nang ibibigay sa kanya ang pwesto. Samantala, wala pang inilalabas na pahayag itong si Senator Amy Marcos. Gigi. Meron may bago bang ibibigay na komite kay Senator Marcos? Gigi, sabi ni Senate President Tito Soto, inalok kay Senator Amy Marcos yung Committee on Constitutional Amendments pero tinanggihan niya raw ito. Narito muli ang pahayag ni SP Soto. Senator Mick Zubiri informed us that he already talked to Senator Amy about it. Ang kwento lang niya, hearsay ako. Sabi niya, nung sinabi niya na pwedeng may open yung constitutional amendments, baka yun ang gusto niya. Hindi raw siya interesado ron. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Mermon Reyes live mula sa Maynila. Susunod, flood control project sa Pampanga muling gumuho. At sa dokumentado ang kwento sa likod ng mga geng-geng. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.
Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Muling gumuho ang isang flood control project sa Arayat, Pampanga. Mga residente nangangamba sa peligrong dulot nito. Live mula sa Arayat, Pampanga, nangunguna sa balita si Raynel Pawid. Raynel, bakit gumuho ang struktura at gaano karami apektado? Jiggy, 23 bahay nga yung apektado dito sa muling pagguho ng flood control project dito sa may barangay Candating sa Arayat, Pampanga. August 2024 nang una itong gumuho at naisaayos naman ito noong Disyembre nga lang ng nakaraang taon. Pero noong nakaraang linggo, January 23, ay muli na naman nga itong gumuho. Sa inisyal na investigasyon ng mga eksperto, yung paglambot ng lupa pa rin yung itinuturong dahilan nga dito nga sa pagkakatibag nitong naturang struktura na ito. Kaya naman yung DPWH ay inirekomenda na sa lokal na pamahalaan na ideklara na ng danger zone yung naturang lugar. Pakinggan natin yung pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon. Baka kailangan natin mag-declare muna ng danger zone, no, dahil sa nakita natin last week. And then, baka kailangan nating mag-forced evacuation dito. Jiggy, nung kasasabi nga lang no, ng DPWH na sa susunod na linggo ay posibleng ilabas na nila yung datos o listahan kung hanggang saan nga ba dito sa Candating idedeklara nila na danger zone. Kasama na rin dyan kung ilan at yung specific figure nga doon sa mga residente na apektado yung magiging bahagi ng forced evacuation. Jiggy. At Raynel, may habol pa ba sa kontratista ng project na yan ang gobyerno? Jiggy, pagdating naman dito sa contractor nitong proyekto na ito, una nilang sinabi na hindi nila titigilan itong project na ito o hindi nila iiwan. Sa katunayan, nagpadala na rin sila ng formal na sulat sa DPWH na no cost o walang gagastusin yung gobyerno sa pag-rehabilitate nga nito. Pero inuulit ng DPWH ay kailangan sumailalim na sa reassessment o yung tamang pagsusuri kung ano nga ba yung dapat na mitigating form na gagawin dito para hindi rin masayang yung pera ngang inilalabas sa proyekto. Jiggy. At Raynel, kumusta na ang kampanya ng DPWH laban sa korupsyon? Jiggy, kanina nga sa kalagitnaan ng inspeksyon dito ng DPWH maging ng Pampanga government officials ay si Secretary Vince bigla niya sinabi in front of the media na doon sa DPWH Pampanga District 2 ay may nahuli sila na 3 na DPWH personnel na sangkot umano dito nga sa panibago na namang korupsyon. So yung mga yon ay inalis na sa pwesto habang gumugulong yung investigasyon. Yung nakuha nating impormasyon sa ngayon ay itong 3 personnel na ito ay humihingi nga ng 8% commission doon sa bawat project na sa kanilang nasasakupan. Jiggy. Yan ang ulat ni Raynel Pawid live mula sa Arayat, Pampanga. Mainit sa mata ng mga otoridad ang tinatawag na geng-geng. Pero ang maangas nilang pormahan may malalim palang dahilan. Ang kwento dokumentado ni Raynel Pawid. From pambahay to pormang ayayay, sila ang magtotropang certified geng-geng ng North Caloocan. Geng-geng ang Filipino slang term sa mga gangster. Sa rooftop tambayan, nakilala ko ang leader ng grupo, ang content creator din na si Lodri Pin. Agad ipinaliwanag ni Lodri Pin na may 2 bersyon ang mga geng-geng o Yangstana. Una, ang kanilang grupo na mga fashion tribe o nagkakasundo sa iisang pormahan. Mala-western street style ang kanilang datingan. Oversized t-shirt, wide-legged pants at pangmalakas ang cap. Parang napapanood ko yung mga rapper doon. Yun, kaya sabi ko parang maganda yung na itong mga to. Pwede kong gayahin to. Tapos ayun po, medyo naano talaga ako doon. Kaya yun yung ginawa kong fashion. Yung UK drip. Magastos din umano ang pormahang geng-geng dahil ang ilan umo-order pa online fresh from the US.
Pero kahit pa pinag-isipan at ginastusan, hindi rin mawawala ang mga below the belt na banat sa Young Stana outfit. Ano yung mga natatanggap mo? Yung mga madadalas na pang-aasar na comment? Sa akin yung siguro, like Jejemon, ganon. Pero yung mga ganon kasi karamihan doon medyo walang alam sa fashion. Kaya sila nagsasabi ng mga ganon. Yun na nga po yung geng-geng. Lalo pag nakikita nila yung pants ko hanggang dito na, nakababa na sobra. Nakikita nila, sabi nila parang ano daw ako, sana din na lang daw ako nag-pants, ganon. Sa grupo nila Lodri Pin, may requirements din para maka-join. Kunwari may sasama, tinitingnan din po namin kung okay siya, like marunong pumorma, ganon. Yung mga siguro siguro, pag malinis magdala, ganon. Kasi yun nga po guys. Bakit? Paano yung maduming magdala? Okay naman yung kasuotan nila, kaso wala silang color combination, ganon. Pero sabi ng eksperto, may mas malalim na rason sa damitan ng mga Young Stana. Need for belonging, no? Gusto natin makahanap ng tribe, no? Kaya nga marami sila, 'di ba? Pangalawa, need for autonomy. Ito yung part na hindi na ako yung laging associated or extension ng magulang ko. At pangatlo, emotional communication. May mga kabataan na hindi pa sila sanay mag-verbalize ng nararamdaman nila, kaya katawan muna yung nagsasalita. Kung may geng-geng fashionista, meron din naman talagang gulo ang amats o nais. Pag nakikita nila yung kaaway nila, nagbabanatan sila, kaya nasisira yung pangalan ng iba. Pag nakikita sila ng mga kaaway nila, kinukuha nila ng gamit, ganon. O kaya pag nakita nila nag-iisa, binabanatan nila. Tapos yung makukuha nila doon, kinakanila na nila. Tapos yun, medyo delikado rin kasi yung iba kasi may mga dalang patalim. Ekis ngayon sa BGC ang grupo ng mga gang-gang o yung mga kabataang gang members. Nito lang nakaraang linggo, doble bantay na ang security marshal ng Bonifacio Global City sa mga geng-geng. Nagkaroon na kasi ng serye ng mga away na mga Young Stana ang sangkot. Ikaw, anong pananaw mo doon na parang yung mata ng mga marshal tsaka nung ilang PNP sa BGC ay parang nakadikit na sa inyo? Siguro gawa ng na lang din, nag-iingat lang din sila, parang ginagawa nila yung trabaho nila, gawa ng, ayun nga, marami nang gugulo. Tapos yung mga fits namin, medyo parehas din sa mga nanggugulo doon. Kaya siguro ganun na nakatingin din talaga sa amin. Kasi nung nakaraan po, mag-shoot sana kami doon nakaraan. Ayun na nga, kailangan na daw ng permit. Kaya yun, hindi kami natuloy kasi hindi pa kami nakakakuha. Sa maangas daw na asta ng mga Young Stana, malaki ang tsansa na panlabas lang ito o cover-up sa totoo nilang nararamdaman. Kadalasan, protective armor lang siya. It's a defense laban sa rejection, kahihiyan, or even past invalidation. No? Ikaw nagpadama ng akalaga, pero di ko na ito madama kung kani-kanino ka. Sa dumuduming imahe ng mga geng-geng, pinatunayan ni Lodri Pin na may talento rin silang maibabahagi. Gaya niya na sumusulat ng sariling kanta. Kadalas ay pag-ibig at tiwala sa sarili ang tema. Sa umaga na meron ka ng kasama na iba, parang hindi ako makahinga. Aba teka, syempre makikijam at makikisayaw rin tayo sa musika ng mga geng-geng. Forma check, galawan check. Abangan sa part 2 ng kwento ng mga geng-geng. Normal nga ba ang pag-iimbento nila ng sariling lengguwahe? Abangan yan dito pa rin sa Una sa Lahat. Susunod, Senator Robin Padilla, may plano nga bang tumakbo sa 2028 elections? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Hindi lang sa forma kilala mga geng-geng, meron din silang sariling lengguwahe. Ang pagpapatuloy ng kwento dokumentado ni Raynel Pawit. Kung ang mga millennial atit at otits mayroong G-words kung saan lahat ng salita ay may G, sa mga geng-geng naman, iba ang bitaw ng mga ebas mga oma. Lagi nilang banat aning sayoya kung pati ebas namin deins din safe.
Kaya naman ang grupo ng certified geng-geng na si Lodri Pin, di rin ligtas sa pangungutya kung paano sila magsalita. Sinasabi ng iba minsan na hindi maintindihan, gano'n. Parang kung ano sinasabi, parang binibiro-biro pa kami na parang abnormal daw sa mga ganun salita. Pero paano mo yung tinatanggap? Nga, nasasabihan kayo abnormal. Sa mga ganun salita po. Para sa amin kasi wala na talab yung mga sinasabi nila na yan. Parang kahit anong biro nyo dyan, kahit anong panlalait nyo, wala na. Dahil masaya kayo sa ginagawa. Parang tinatawanan lang namin yung mga ganun. Hindi kami nagpapa-apekto. Kasi pag nagpa-apekto kami, ayun na nga, parang madadown lang kami, di ba? Sayang yung oras dun. Wala kami mapapala. Pero hep, paalala ng eksperto, hinay-hinay sa pagtataas ng kilay sa mga salitaan ng mga geng-geng. Bahagi raw kasi ang mga bagong salita ng tinatawag na language evolution. So sa social linguistics kasi, normal na nagbabago yung language, yung terms, kapag may bagong generation. So nung araw, 'di ba, si bagets, tapos si gang, tapos si hip-hop, and ngayon nag-evolve din into certain concepts, no? Sila Lodri Pin, dead maman sa basher, iwas namang makisalamuha sa di nila katono. Madalas tambay sila sa isang lugar na sila-sila lang ang nagsasayawan at nagkukwentuhan. Jamming nila ang mga kantahang may lengguwaheng sila-sila ang nagkakaintindihan. Sabi ni Doc, normal daw ito lalo't bukod sa pagiging fashion tribe ng mga geng-geng, tribo rin sila ng may mga sariling lengguwahe. So yung language evolution, it serves three functions, no? Una is belonging, pareho kayong may inner language. Pangalawa is efficiency. Mas mabilis kasi magsalita kung common yung certain terms, no? Mas mabilis i-type. At of course, playfulness, no? Yung may humor, magiging meme, no? So, hindi ibig sabihin na bumababa ang intelligence ng tao, no? Kung sabihin geng-geng siya. Sa ngayon, patuloy lang sa paglikha ng musika si Lodri Pin dahil ang katawa-tawa sa paningin at pangdinig ng ilan ay ang pinagkukunan niya ng kabuhayan. Kakaiba man ang kanilang damitan, maging ang bagsakan sa salitaan, bahagi pa rin umano sila ng mga kabataang pag-asa ng bayan. Muli, ako po si Rainiel Pawid, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Ako ay nandito, kukuhain pera ko. Walang amo, walang boss, madalang gumastos. Kung may pera. May plano nga bang tumakbo sa 2028 election si Senator Robin Padilla? Sinagot yan ng kanyang misis. Sa panayam sa Julius Babaw Unplugged, sinabi ni Mariel Padilla na hindi deserve ng mga Pilipino ang kanyang mister. Kaya napapaisip daw siya kung dapat pa itong manatili sa politika. Dagdag pa ni Mariel, walang ambisyon ang kanyang mister na tumakbo sa mas mataas na posisyon. Pero naniniwala raw siyang gusto nitong magsilbi sa bayan. So he says all the time, there are days that I tell him, hindi na. Wag na talaga. And then there are also days, Julius, that people come up to me. They tell me, natulungan po ako ni Senator sa ganito-ganito. Sometimes I feel na, lalo na when they take out of context what he says or they say stuff about him, parang I feel na they don't deserve him. Robin has no ambition. Robin, from day one, wants to help. Kami inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.